Sa bawat araw na nakatitig ako kay Audrey, tila parang nakita ko na siya noon. May moments na parang nakasama ko na siya. Ngunit isinawalang bahala ko yon at baka malalim lang ang imahinasyon ko sa mga pangyayari sa aming dalawa. Naging sunod-sunod na rin ang problema sa farm at kumpanya. Pilit nila akong hinahanapan ng butas para mapabagsak sa posisyon ko. Ngunit makita ko lang na maayos at nakangiti ang asawa ko, napapawi ang mga problemang iniisip ko. At ang isa pang rason ay ang anak niya. Kapag uuwi ako sa bahay, ang anak ni Audrey kaagad ang kinakausap ko sa telepono. At mas lalo pa akong humanga kay Audrey nang ikwento niya sa akin ang tungkol sa pagiging dalagang ina niya. Mas lalo ko siyang minahal dahil doon. Kaya sabi ko sa sarili ko, simula ngayon, ako na ang magiging ama ng batang to. Tungkol sa aming dalawa ni Danica, wala kaming napag-usapan kung ano kaming dalawa. Hindi ko lang talaga siya mahindian sa tuwing kailangan niya ako. Yes, I said before that I love her. Dahil yun ang una kong naramdaman noong bumalik siya. Ngunit sa mga araw na lumipas, mas napamahal ako kay Audrey. Pagmamahal na hindi katulad ng naramdaman ko noon kay Danica. Everything got worse nang magsilabasan ang mga photos namin ni Audrey together. Pinipilit akong paaminin ng mga board member ng kumpanya, ngunit pinipigilan ako ni Danica. Kung tutuusin, wala akong pakialam kung malaman nila na kasal na ako. Si Audrey at ang anak niya ang inaalala ko. Hindi lang ito tungkol sa kumpanya at sa pangalan na iniingatan ko. Hindi lang ito tungkol sa kayamanan na meron ako, kundi tungkol ito sa pagiging asawa ko. Sinabi ko sa kanila na engaged tayo at yung babae na yon ay kasambahay mo lang. Sinagip kita, tapos magagalit ka sa akin? Galit na panunumbat sa akin ni Danica nang pagsabihan ko siya tungkol sa pagtakip niya sa katotohanan. Alam ko ang totoo, Diego. Huwag ka magsinungaling sa akin. Naalarma ako na makita ang butil ng luha sa mga mata niya. Alam ko na peke yung kasal niyo at ito ang patunay. Nanlaki ang mata ko sa gulat nang itaas niya ang notebook na hawak. Notebook na pamilyar sa akin. Nakasulat dito ang agreement ninyong dalawa para sa fake marriage niyo. So, why we can't be together? So, bakit ka nagagalit ngayon? Pinahira niya ang luha at matapang na tumingin sa akin. Mas lalo ka nilang pag-iinitan kapag nalaman nila to. For now, sakyan mo na lang muna yung sinabi ko na engaged tayo. Wala akong nagawa dahil isa akong mahina at takot sa maaring kahinatnan kapag nalaman ng lahat na peke ang kasal namin ni Audrey. Alam ko may kailangan ka. Salubong ni Marky nang pagbuksan niya ako ng pinto. Hating gabi na, nang bubulabog ka ng taong tulog. Tuloy ka. Sarkastikong wika niya. Ano ba yung sadya mo at hindi makapaghintay ng bukas? Pasandal na umupo ako sa sofa. Itatanong ko lang kung hindi ba malalaman na isang fake marriage yung kasal ko kung ipakita ko sa kanilang marriage certificate namin? Nangunot ang kanyang noo. Anong fake marriage? Hindi fake ang marriage mo, kaibigan. Saglit akong natigilan. Para akong nabingi sa sinabi niya. Anong hindi? Di ba sabi ko sa'yo, gawin mo makatotohanan yung fake marriage namin? Binato niya ako ng unan at nasapul ako sa ulo. Napapikit ako ng mariin habang hawak ang ulo ko nang sumakit iyon. Diego, are you okay? Nag-aalala na tanong ni Marky. Nakahawak siya sa balikat ko. May sinabi pa siya, ngunit hindi ko na maintindihan. Nagsusumigaw lang ako sa sakit ng ulo ko. At may mga pangyayari akong nakikita sa isipan ko. Pangyayari na, parang makatotohanan dahil nandoon ako mismo. Iba't iba ang senaryo, ngunit lahat ay malinaw. Hinihingal, pawisan, nanginginig ang mga kamay ko nang mahimasmasan ako. Kailangan ko na umuwi. Hindi ako napigilan ni Marky. Kahit hindi pa ayos ang pakiramdam ko, sinikap kong makapagmaneho ng maayos para makauwi sa asawa ko. Gusto ko siyang makita. Gusto kong makita ang asawa ko. Alam ko na lahat. Bumalik sa aking alaala ang lahat. Kaya pala may kung ano kay Audrey na nagpapaalala sa akin, ngunit hindi ko matukoy kung ano yon. Ito palang dahilan. Nawala sa memorya ko ang bagong kaganapan bago ang maaksidente ng gabing yon. At isa si Audrey sa nakalimutan ko. I didn't tell anyone about this. Kahit kay Mama at mas lalo na kay Danica. Even Audrey, I didn't tell her about my condition.
Nagpanggap pa rin ako sa harap ni Danica na wala akong maalala. Hindi ako takot sa maaaring gawin niya sa akin kapag sinabi ko na naalala ko ng lahat. Natatakot ako sa maaaring gawin niya kay Audrey. Hinalikan niya ako at nakita kami ni Audrey. Gusto ko siyang itulak at sundan si Audrey. Ngunit baka makhalata si Danica. Kahit gusto ko nang umuwi, pinagbigyan ko ang hiling niya na samahan siyang maghapunan dito sa farm bago siya umuwi ng apartment niya. Hindi ko na inalok si Danica na ihatid siya pa uwi dahil gusto ko nang umuwi sa bahay at ipaliwanag kay Audrey yung nakita niya. Ngunit nagulat ako sa aking nadatnan. Nagpakalasing ang asawa ko. Lumayo ka sa akin. Nagiinit ang pakiramdam ko. Wika niya na nagpatigil sa akin nang saluhin ko siya nang muntik na siyang matumba. Hindi ko siya binitawan. Nagpumiglas siya nang buhatin ko siya. Dinala ko siya sa banyo para paliguan ng mahimasmasan. Ano ba? Kainis ka! Sigaw niya nang paandarin ko ang shower at nabasa ang likod niya. Sabi ng ayaw ko eh. Bakit pa hindi ka makaintindi? Lumamlam ang aking mata nang makita siyang galit. Kailangan mo to. Ayoko nga. Pwede ba? Kahit ngayon lang pabayaan mo ko? Audrey. Lumambot ang aking ekspresyon nang gumaralgal ang boses niya, kasabay ng pagtulo ng luha nito. Please, kahit ngayon lang, pabayaan mo ko. Pinatay ko ang shower. Hinablot ko ang towel at binalot sa katawan niya. Inalalayan ko siyang tumayo at inakay palabas ng banyo. Pinaupo ko siya sa kama. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ayaw pa rin matigil ang pag-agos ng luha niya. Lumuhod ako para magpantay kaming dalawa. Humikbi siya nang pinahiran ko ang luha niya sa kanyang pisngi. I want to hug her. Sa paraan ng pag-iyak niya, I know I hurt her so much. I want to say sorry. Ngunit tinutulak niya ako palayo. Nasasaktan ako. Lumayo ka sa akin. Please. Pagmamakaawa ni Audrey. Napaupo ako sa sahig nang itulak niya ako. Hindi ko na siya inawat nang bumalik siya sa loob ng banyo. Narito lang ako hinihintay ang paglabas niya at hindi mapakali. Natigilan ako at napatitig sa kanya nang lumabas siyang walang kasuotan. Hindi pa rin yata siya nahihimasmasan dahil nakatodo ng AC pero hindi siya nakaramdam ng ginaw. Sinabihan ko siya na magbihis, ngunit padapa siyang humiga sa kama. Sa guest room na lang ako matutulog. Aniya nang pilitan ko siyang magsuot ng damit. Ngunit bago pa siya makatalikod, hinapit ko ang bewang niya at mariing hinalikan sa kanyang mga labi. Ramdam ko na tigilan siya, ngunit kalaunan, gumaganti na siya ng halik. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na hindi siya hawakan. Same feeling, pareho ang init ng katawan namin at ang kagustuhan ko na gawin ang bagay na ito. Ganitong ganito ang naramdaman ko noong unang beses kaming nagkita. Dito ko napatunayan na siya ang babaeng nakasama ko noon sa resto bar. Kaya pala pamilyar siya sa akin. Kaya pala ang gaan ng loob ko sa kanya. Kaya pala komportable ako kapag kasama ko siya. Dahil minsan rin pala siyang dumaan sa buhay ko. Isang minsan na malaking epekto ang hatid nito. Nakangiti na hinaplos ko ang kanyang pisngi. Nakayakap siya sa akin at mahimbing ang tulog. Last night was amazing. Alam ko wala siya sa kanyang katinuan at pagsisisihan niya to. Ngunit nakahanda ako sa kung ano ang sasabihin niya sa akin. Natinag ako mula sa pagkakatitig sa kanya nang tumunog ang phone ko. Ang text ay galing kay Danica. Pupunta raw siya rito dahil may sasabihin siya sa akin. Lumabas ako ng kwarto. Sa bandang pula ko pumwesto, medyo malayo sa aming kwarto at para masilip ko rin si Audrey. Hindi ako natinag nang salubungin ako ng yakap at halik ni Danica pagkadating niya. Mukhang magandang balita na dala niya dahil ang saya nito. Tinatanong nila kung kailan ang kasal natin. Saad niya, nakayapos ang kanyang dalawang kamay sa leeg ko. Mariin akong napalunok. Nag-iisip ng sasabihin yung makukumbinsi ko siya. You know that I love you, right? Nakangiti na tumango siya. But I can't marry you. Ngayon ko lang napag-alaman na hindi pala peke yung kasal namin. Nawala ang ngiti sa labi ni Danica. Dahan-dahan na kumawala ang kamay niyang nakayakap sa leeg ko. Halo-halong emosyon ang nakikita ko ngayon sa kanyang mga mata at lamang ang hinanakit. Why?
You said you love me. Bago ako umalis, sinabi mo na, hihintayin mo ako. But why did you marry? Ginawa ko yun kasi ang tagal mo bumalik, Danica. Hinintay kita. Hinintay ko ang pagbabalik mo. Kaya lang, I'm sorry, Danica. I love you. But I can't love you back how I loved you before. I'm sorry. I love someone else. I love my wife, Danica. Luhaan ang mga mata na napaatras ang babae. Panay ang pag-iling at ayaw tanggapin ang mga sinabi ko. You're joking, right? Garalgal ang boses na saad niya. Danica, please understand. Pinahid niya ang mga luha. Sa muling pagtingin niya sa akin, nakangiti na ito at parang walang nangyari. Mag-usap na lang tayo ulit, okay? I acted that I didn't hear what you said to me earlier, Diego. Pinatakan niya ng mabilis na halik ang labi ko bago nagmarcha paalis. Malalim ang buntong hininga na sinundan ko siya ng tingin. Pagbaba ko, naabutan kong tulala si Audrey. Namumutla ito at tila wala sa sarili. Kinakausap ko siya, ngunit wala akong makuha na sagot. Wala naman siyang lagnat. Baka nagutom lang. She's acting weird. Hindi siya sumasagot sa akin ng maayos. Hinayaan ko lang na hindi niya ako kausapin dahil baka nahihiya siya sa nangyari sa amin. Last night, I received a text message galing sa family doctor namin sa Spain. Dad is sick. Bumalik siya sa Spain at hindi na muling bumalik pa rito kahit isang beses. Nabahala ako sa kalusugan niya, kaya kailangan kong pumunta doon at personal na kausapin at kumbinsihin na magpagamot siya. Hindi pa ako nakakaalis, pero namimiss ko na ang asawa ko. Nagdahilan rin ako na ihatid ko siya dahil gusto nang makita ang anak niya, pero parang hindi pa siya handa na ipakita at ipakilala sa akin ang bata. Buong linggo kasama ko si Dad. Nakumbinsi ko siyang magpagamot, kaya ako ang umalalay sa kanya. Pinagsasabay ko ang pag-aalaga sa kanya at trabaho, na isa ring dahilan bakit ako nagpunta dito. Sobrang busy ko, at ngayon lang ako nagkaroon ng oras para tawagan ng asawa ko. Kaagad na napawi ang pagod ko nang marinig ko ang boses niya, lalo na ng anak niya. Ngunit nasasaktan ako habang nakikinig sa kwento niya. Ako na lang ang maging tatay mo. Naputol ang tawag. Hindi ko alam kung narinig niya ba yon. Kaya nag-text ako kay Audrey. Biglang naputol ang tawag. Pakisabi kay Dustin na pwede niya ako maging tatay, kaya wag na siyang malungkot. Since legal yung kasal namin, ako na ang magiging tatay niya. Mabibigyan ko na siya ng buong pamilya. Magiging masaya na siya. Pero paano ko sasabihin kay Audrey ang tungkol sa kasal namin? Magagalit kaya siya? Sasama ba ang loob niya sa akin? Hindi niya ba ito magugustuhan? Sana kabaliktaran ito ng mga iniisip ko. Sana kagaya ko ay gusto niya rin ako. Na sana ay mahal niya rin ako. Papauwi na ako. Miss na miss ko na siya. Ngunit kanina ko pa siya hindi matawagan. Gusto ko sana ipaalam sa kanya na uuwi ako at kung maaari ay pwede ko nang makita ang anak niya. Kakalapag lang ng eroplano nang makatanggap ako ng tawag. Nakita raw niya ang asawa ko na sugatan ng mga paa habang naglalakad sa kalsada. Halos liparin ko ang pagpapatakbo ng sasakyan para makarating kaagad sa bahay. May nangyari na naman sa kanya, kaya ayaw kong mawala siya sa paningin ko. Dahil kapag nalingat ako, may mangyayari na hindi maganda sa kanya. Good thing dito na sa isla ko naabutan ng bagyo. Hindi ko napigilan ang yakapin si Audrey na makita ko siya. Miss na miss ko siya. Mabuti na lang at ayos lang siya. Buong araw nandito lang kami sa bahay. Napansin ko ang pagiging tulala at aligaga ni Audrey. Ayaw niya rin akong kausapin o kaya ay makita. Gusto kong itanong kung galit ba siya. May nagawa ba akong masama? Hindi ako mapakali. Ngunit nang banggitin ko na pupunta akong syudad, umaliwalas ang kanyang muka. Namiss niya siguro ang anak niya. Umuwi ako sa bahay nang tumawag si Mama. Nagpapanik ito. Umiiyak. Kaya nang tumila ang ulan, umalis kami ng isla. Ma, anong nangyari? Tumayo siya at sinalubong ako. Nanginginig ang kanyang mga kamay at hindi makapagsalita. Pinaupo ko siya at nagpahatid ng tubig na inumin niya para mahimasmasan siya. Namumutla rin ito. Diego, we need to rescue May and your brother. Nanginginig ang boses na wika niya. Please, pauwiin mo ang daddy mo.
Bakit anong nangyari? Naguguluhan na tanong ko. Please, pauwiin mo ang daddy mo anak. Tinawagan ko si dad, ngunit ayaw niyang umuwi at baka nagdadrama lang si mama. Nakidnap si Mia at ang anak mo. Nangihina na sigaw ni mama. Hinawakan niya ang kamay ko. Tulungan natin sila anak. Galit ako sa kanya. Pero nang malaman ko nangyari sa kanila, ang pagmamahal ko sa kanya bilang kaibigan ang nangibabaw. Tutulungan natin sila anak. Please. Pagmamakaawa ni mama, tumango ako. Ililigtas natin sila ma. Huwag kang mag-alala. Magiging ligtas sila. I'll call the police. No! Pigil niya sa akin. No! Huwag kang tumawag ng pulis. Tawagan mo si Danica. Tanungin mo kung nasan siya. At kailangan ninyong magkita na dalawa. Ma, magtiwala ka sa akin, son. Sinunod ko ang sinabi niya. I'll tell Danica na magkita kami. Hindi naman humindi ang babae. Excited pa ito na makita ako. Doon tayo sa lumang bahay nila. Wika ni mama. Naguguluhan man, pinili ko na lang ang tumahimik at sinunod ang gusto niya. Nakita ko ang pag-alis ng sasakyan ni Danica. Nang makita na walang ibang tao sa bahay, pumasok kaming dalawa ni mama. Nadatna namin si Tita May at ang kapatid ko na nakatali ang mga kamay at paa. Nakatakip ang bibig. Saglit akong natigilan sa nakita. Ginawa to ni Danica? Pero bakit? Kalasan mo ng tali ang kapatid mo, Diego. Natinag ako nang sumigaw si mama. Bilisan mo! Baka bumalik si Danica kapag nalaman niyang wala ka dun sa lugar na sinabi mo. Umiiyak sa takot ang 10 taong gulang na kapatid ko. Nang makalas namin ang tali sa kanilang kamay, mabilis kaming lumabas ng bahay. Mabilis na pinaharurot ko paalis ang sasakyan nang tumunog ang cellphone ko. Alam ko si Danica yon. I can't talk to her right now, kaya nag-text na lang ako kay Danica. I'm sorry, Danica. I can't go. Biglang nagkaroon ng emergency. I'm really sorry. Babawi ako. Patahanin mo muna ang anak mo, May. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Wika ni mama, hindi makatingin kay tita. May sumibol na saya sa puso ko, knowing na mahal pa rin ng mama ko si Tita May, sa kabila ng ginawa niya.